Lumipas ang araw at ngayon na ang ball na magaganap. Mabilis lang lumipas ang araw dahil sa paghahanda namin. Naging busy din ako nitong mga nakarang araw para sa anniversary. Pero tinutulungan ako ni Kenneth kaya di na ako nahirapan. At isa pa, nasabi ko na rin sa kambal na hindi ko muna sila ipapakilala sa publiko na ikinaintindi naman nila kaya wala na akong problema sa dalawa. Katatapos ko lang mag-ayos at nakatingin ako ngayon sa malaking salamin sa kwarto namin at napangiti. Nakasuot ako ng red gown na tube at ang mask ko naman ay color black. Nakabay ang buhok ko para mas lalong lumitaw ang suot ko at light lang ang makeup ko. Ako lang ang nag-ayos ng sarili ko dahil kaya ko naman. Sabi sa inyo, fashionista din ako pero hindi naman kasing lala ni Addison. Namana niya din sa akin to pero nasobrahan nga lang dahil humalo pa ang pag-ugali ni Kenneth kaya ayun. Wow, my wife looks so gorgeous. Napangiti naman ako nang dumating si Kenneth mula sa labas. Ako na lang kasi ang iniintay. Hindi kasama ngayon si mama pati magulang ni Kenneth. Maybe susunod na lang daw. Si mama naman ay siyang magbabantay sa kambal. Kasama namin ang mga kaibigan namin at mukhang ando na sila. Sa isang hotel ni na Kenneth, gaganapin ang event dahil si Kenneth ang namili ng place. At ayos lang iyon dahil sa hotel talaga kami nagsa-celebrate kapag anniversary. But this time, hotel ng boyfriend ko. Yutsuhabi, come here, ayusin ko ang necktie mo. Sabi ko sa kanya at lumapit naman siya sa akin. Nakasuot siya ng suit at may pulang necktie iyon na medyo gulo kaya inayos ko ito. Nagulat na lang ako nang hapitin niya ang bewang ko at hinalikan sa labi kaya napahawak ako sa dibdib niya at nagpaubaya na lang. Happy 6th anniversary wife. I'm so proud of you. Sabi niya sa akin nang matapos ang halik na iyon. Kaya napangiti ako. Thank you, hubby. Ngiti kong sabi niya, mabuti na lang at di madaling matanggal ang lipstick na nilagay ko at hindi din siya nilagyan kahit kaunti. Welcome wife, are you ready? Sabi niya kaya tumango naman ako. I'm ready. Wait, kunin ko lang ang mga mask natin. Sabi ko sa kanya at kinuha sa higaan namin. Nakasuot ako ng sandals na merong 5 inches para naman tumangkad ako kahit papaano. Let's go, hubby. Sure akong nandun na sila. Sabi ko sa kanya na ikinangiti niya at inready ang brush niya. Kaya lumapit na ako doon. Ang mas niya ay pareho kaming itim. Wow, mommy and daddy, you look perfect to each other. Sabi ni Addison na ikinangiti ko naman ang malaki. Siyempre naman pretty Addison, kami ang nakatadhana ng mami mo. Sabi ni Kenneth at lumapit sa kanila. Nakita ko naman si Aiden na nakatingin sa akin. Is there something wrong with my makeup, Aiden? Tanong ko sa kanya na ikinailing naman niya. Nating mami, sobrang ganda niyo po. Ginulo ko naman ang buhok niya dahil sa sinabi niya. Magiging ganyan din po ako kaganda pag lumaki ako. Lalo na si mami ang kamukha ko. Sabi niya kaya napatawa kami. Well, totoo naman kasi. Huwag kayong pasaway habang wala kami, okay? If you want, panoorin ninyo ang live sa event mamaya. Sabi ni Kenneth. Totoo, live kasi ang palabas mamaya. Siyempre, andun si Kenneth eh. Yes, Daddy, siyempre manonood kami, di ba, Grandma? Sabi ni Addison kay Mama. Yes, Apo. Sige ma, mauna na kami. Kayo na lang po muna ang bahala sa kambal. Sabi ni Kenneth at tumalik sa pisngi ni Mama. At ng kambal kaya, ganun din ang ginawa ko at sumakay na kami sa sasakyan niya. Siya ang magmamaneho. Habang nasa daan kami ay magkahawak pa ang kamay namin at tahimik lang kami pero pag nagkakatinginan ay nangingiti sa isa't isa. Hindi naman awkward, never naging awkward kami sa isa't isa. Maya-maya ay nakarating na kami sa venue and take note, ang dami ng press na nakaabang sa entrance pa lang ng hotel. Nang makita ang kotse namin ay agad na nagsi-flash siya ng mga camera nila. Ready, wipe? Sabi niya na ikinatingin ko sa kanya at tumango. Just be confident because I love you. Pagkasabi niya noon ay hinalikan niya muna ang kamay ko
at isinuotan namin ang mask at nauna siyang bumaba para pagbuksan ako ng pinto. Kitang-kita ko kung paano mas dumami ang flash ng camera dahil sa paglabas niya ng kotse at umikot siya papunta sa pintuan ko. Hindi naman nagkakagulo ang press kaya ayos na ayos lalo na at may mga bodyguard si Kenneth na nakaharang noon. Binuksan niya ang pintuan at nakangiti akong bumaba ng kotse. Kung saan-saan ako tumingin ay mayroong camera na nakatutok sa akin. Don't mind them, wife. Andito lang ako. Alam mo na, Kenneth, hindi na ako sanay sa ganito kaya mabuti na lang at pinapagaan niya ang loob ko. Lumapit din ako sa braso niya at naglakad na kami papasok sa loob. Masasabi kong maganda talaga ang kinalabasan ng plano namin sa ball na ito syempre kailangan paghandaan para sa kanilang lahat at isa pa, pasasaan pa at isa akong coordinator kung hindi magiging maganda, di ba? Maraming bumati sa aming dalawa sa mga employee doon na sinusuklian naman namin at umakyat na kami sa pinaka-stage dahil doon ang upuan namin sa itaas. Mayroong isang MC na siyang gagabay sa flow ng event na ito. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming tonight on this event. This is a celebration of 6th anniversary of Celery Company. Nagparakpakan naman ang lahat at may kasama pang hiyawan yan. Masaya kami palagi kapag ganitong may event dahil talagang alive na alive ang mga empleyado ko. Hindi sila yung masasabi mong mahihiyaan na masosyal na ewan. Basta kung ano ang trato nila sa akin na parang magkakaibigan na lang kami ganoon. Parang birthday party lang palagi kahit na nga naka-formal pa kami. Yun kasi ang number one role ko kapag tumatanggap ng employee. Ang maging palakaibigan at huwag mahihiya. Mas gusto ko na close ang lahat ng employee ko para walang sama ng loob na mapalibot sa kanila. Alam ko naman na may mga kumpanya na pressure para sa kanila ang mga position sa kumpanya nila pero sa amin, hindi dahil ayoko nun. At isa pa pantay ang pagtrato ko sa kanilang lahat. Pagbibigay ng bonus at kung ano-ano pa para walang lamangan. Hanggang sa tinawagan na ako para mag-speech sa harapan. Good luck, wife. I'm just here. Sabi ni Kenneth at hinalikan ang kamay ko. Kanina pa niya sa akin sinasabi na andyan lang siya na nakakatulong dahil nawawala ang ilan sa nararamdaman ko sa mga maraming press at alam kong live din kami. Pumunta na ako doon sa gitna. Good evening everyone. Gusto ko magpasalamat sa pagdalo nyo sa napaka-importante na event na ito. 6 years ago na itayo ang maliit na business ko na ito. Isa lang akong babae na nangangarap noon pa man na makapagpatayo ng sarili kong business sa pag-aayos sa isang kasal. Being a wedding coordinator, talagang pangarap ko to, kaya nagpursige ako. Kahit na maraming pagsubok na dumaan ay kinaya ko. Hanggang sa lumago na ito at kilala na ng lahat bilang Celery Company. I just wanna say thank you sa mga employee ko. Dahil kung wala kayo, ay hindi lalago ng ganitong kumpanya natin kaya malaki ang parte ninyo sa journey ko. Of course, sa family ko kay mama, sa mga kaibigan ko noon pa man na nakasuporta na sa akin at syempre sa boyfriend ko. Gusto ko ipakilala sa inyo formally ang special someone ko. Alam ko naman nakalat na ang tungkol sa amin pero ngayon ay papatunayan ko na sa kanya. Kenneth Kent Viox, my boyfriend. Sabi ko at nagpalakpakan naman silang lahat at nakangiting tumayo si Kenneth at lumapit sa akin. Hinalikan naman niya ako bago siya nagsalita sa harapan. As you can see, that damn wedding was fake. I told you already, right? And so tell you honestly, my girlfriend, which is soon to be my wife, are the one who's coordinated. Nakita ko ang pagkagulat nila sa sinabi ni Kenneth. I know nagulat kayo, mas lalo ako nang malaman ko yon. That time maraming nangyari hanggang sa na-aksidente siya. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko dahil humantong sa ganito ang lahat. But luckily, naging successful ang operation niya at hindi naman siya napuruhan dahil mga nakatalon siya sa kotse bago tuluyan iyong malaglag sa bangin. Now I'm here in front of you proving that I'm dead serious where I said I have a girlfriend that was not fake.
Nagulat ako. Nang pagkatapos niyang sabihin yun ay humarap siya sa akin at kinabig niya ang leg ko at hinalikan ako. Nanlaki pa ang mata ko dahil sa ginawa niya. Pero nung makita ko siyang nakapikit at pinikit ko na rin ang mata ko at sumabay ang agos ng halik niya. Napuno ng hiyawan ng paligid at kantsawan hanggang sa nawalan na din kami ng hininga kaya humiwalay na kami. Habi, loko ka. Nanonood ng kambal. Sabi ko na kinatawa niya at nagkipit balikit lang. Wow, that was a hot speech from our couple. Sabi ng MC kaya natawa na lang kami pareho ni Kenneth at bumalik nga sa upuan. And for now, ang pinakaintay ng lahat ang pagsisimula ng event. Pero bago yun, kumain muna tayo. Enjoy the food, everyone. Pagpapatuloy ng MC at lumabas na ang mga waiter na nagsaserve ng pagkain. Thank you, wife. Napatingin ako kay Kenneth nang pinsel niya ang kamay ko at dahil sa sinabi niya, for what? For introducing me in front of everyone. Sobrang saya ko. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Noon kasing time na pinagpaplanuhan namin ang tungkol sa mga press sa Laguna, sa bahay namin ay sinabi ko sa kanya na ipakikilala ko na siya sa lahat. Gulat na gulat pa siya. At di makapaniwala nang sinabi ko yon. Siyempre mahal kita Habi kaya natural lang yon. Kahit ipagsigawan ko pa sa buong mundo ay gagawin ko.